po ay may magandang plano sa buhay po natin lahat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may magandang plano sa iyo ang Diyos. Amen. Kaya sabihin mo, huwag kang bibitaw. Amen. Salamat din po sa buhay ng ating mga kapatid na masipag pong nag-iimbita ng mga kaibigan, kaklase po, para po lalo pa pong marinig ang mabuting balita ng Diyos. Sa gabi pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang langgam at ang higante. Sa binasa po natin sa ni Sister Jody, binasa po doon yung si Goliath at si David. Noong pong youth camp, ay meron akong binigay na kwento na meron pong isang mayaman na mag-asawa, matanda na po sila nung magkaroon sila ng anak. At so happen pa po yung kanilang anak ay sakitin po. So, ang nangyari po, namatay ang tatay, namatay ang nanay, at kailangan na namatay din po yung kanilang anak. Kaya lang, ang mag-asawang ito, nag-iwan po ng malaking kayamanan. Malaking bahay, maraming kotse, maraming alahas, maraming bahay at lupa. At sa Amerika po, pagka walang kamag-anak, yung mga naiiwang kayamanan ay ibibigay sa charity. So, ang ginawa po ng gobyerno, biniting po yung lahat ng kayamanan ng mag-asawa. Kaya lang, siguro alam niyo po yung bidding, halimbawa, meron pong kotse, 90,000, sino pa ang gusto ng more than 90,000 para makuha niya yung sasakyan. So, ganun po nangyari. So, nangyari po, biniting po yung painting po ng bata. Yung bata na anak na may sakit, yung picture po niya, yung painting po. At doon po, sabi niya, unang bidding po is $5. At doon po, sa $5 po, walang gusto po ng painting kasi painting po ng bata, sakitin pa na yung painting na yun. Mukha pa may sakit yung litrato ng bata. So makita po natin, walang gusto doon sa painting kasi pangit na painting po. Pero sa loob po ng 15 minutes, meron pong babae na sabi niya, ako po, $5. So sabi po nung nagbibidder, sino pa dito yung more than $5 bibili yung painting na to? So, yung mga taong nainip na, sige na, bigay mo na. So, ibig sabihin, walang gusto po na mag-higher bidding doon sa $5. So, sabi niya, last call, sabi ng bidder, last call. So, talagang wala po talagang gusto. Kaya sabi ng nagbibidder, ang painting na ito ay mapupunta sa babaeng ito. Pero nabigla po sila nung pinukpok na po yung na sinabi po doon, tapos na ang bidding. Sabi niya, bakit tapos na, sabi na maraming tao? Meron pang mga alahas, bahay at lupa, kotse. So, sabi po pala doon pala sa likod ng painting, ay merong last will and testament yung mag-asawa. Ang sino man na makabili ng painting na ito, ang lahat ng aking kayamanan na naiwan ay mapupunta sa kanya. So, yung mga tao na mamahal, sabi niya, ako na lang bibili, $100, $1,000, wala na. Tapos na po yung bidding. Ano pong ibig sabihin nito? Alam po ba ninyo na maaaring iniisip natin gano'ng kahalaga yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Alam niyo po, gano'n kahalaga ang lahat-lahat sa buhay natin ay magiging maayos dahil kay Jesucristo. Ang lahat-lahat ng ating kasalanan ay pinatawad ng Panginoon nung tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo. Kaya nga, makikita po natin na si Jesucristo sa buhay ng isang tao ay higit na sapat at higit na ganap sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! So, kaya nga alam niyo po ang Panginoong Jesus, higit pa siya sa bagay, kayamanan, higit pa siya sa kapangyarihan. Kasi ang Panginoon po, kapag ka pinapasok mo sa iyong puso, sabi nga, mayroon kang buhay na walang hanggan. Amen po ba doon? Kaya nga, napakahalaga po na maunawaan natin sa gabi pong ito ang na pumunta sa kanyang mga kapatid upang hatiran ng pagkain at mga kagamitan na kailangan ng kanyang mga kapatid. Sa kanyang pagpunta sa palasyo, nakita niya na may sumisigaw, no? Isang malaking tao, hinahamon ng mga Israel.
Sino dito ang matapang na haharapin ako at lalabanan ako ng Israel? Ang mga sundalo ng hari ay nanginginig at natatakot. Pero ang sabi ni David, bakit kayo natatakot? Sabi niya, labanan nyo. Pero makita po natin, naririnig pa lamang ng mga sundalo ng Israel ang boses ni Goliath ay natatakot na po sila. Kaya nga, makikita po natin, paano po natin haharapin ang mga higante sa buhay po natin. Paano po natin haharapin ang mga pagsubok sa buhay natin. Paano po natin haharapin ang mga pangangailangan na meron tayo sa buhay po natin. Kayo po, paano nyo po hinaharap ang problema sa buhay po ninyo? Kapag naririnig nyo kayong problema, nanginginig na kayo, mga nervous na kayo. Kapag naririnig nyo po ba na may kumakatok sa bahay ninyo, nagtatago na kayo, baka yung naniningil ng kuryente o naniningil ng tubig. Pero, mga kapatid, paano natin hinaharap ang mga hamon sa buhay natin? Katulad po nitong pasukan. No? Paano mahaharapin ang pangangailangan mo bilang estudyante? Ikaw ba natatakot na hindi na makakapag-aral? Ikaw ba natatakot na hindi na makakapagpatuloy? Pero makikita po natin dito, ang tanong sa gabi ito, paano mo hinaharap ang mga malalaking pagsubok, ang mga malalaking hamon sa buhay mo, ang mga malalaking problema sa buhay mo? Paano mo ito hinaharap? Sabi mo sa katabi mo, paano mo hinaharap? Ayan. Alam niyo po, si David, yung kanyang pagharap, gusto niyang labanan si Goliath ng mayroong pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, napakahalaga sa buhay natin na hindi natin kayang harapin mag-isa ang anumang hamon ng buhay. Pero, kapag ang Diyos ay kasama po natin sa buhay natin, sigurado hindi na dadalo. Amen? Yes! Kaya sabihin mo, salamat, nandito ka. Amen? Amen. Kasi po, alam niyo po, napakahalaga na maunawaan po natin yung mga, maaaring may mga tao na hindi naniniwala na kaya mong magbago. Pero mga kapatid, katunayan mo, kaya mo magbago dahil kasama mo ang Diyos. Amen po ba doon? Amen. Katunayan mo, kaya mong maayos yung buhay mo dahil totoo na mayroong Diyos sa buhay mo. Amen po ba doon? Amen. Kaya nga, napakahalaga sa buhay po natin na darating yung mga pagkakataon na may mga discouragement sa buhay natin sa ating paglilingkod. No? Maaaring pag may problema ka, no? Sabihin mo parang ayoko na maglingkod kasi may problema ako sa buhay. Hindi. Pero alam mo mga kapatid, sabi nga maaaring iniisip mo sa iyong sarili, hindi mo kaya magbago. Pero maniwala ka, sa tulong ng Panginoon, kaya mong magbago. Amen po ba doon? Kung si Tatay Ben nga, na parang yung kanyang karamdaman ay parang walang kaparaanan, pero nagkaroon ng kaparaanan. Ibig sabihin, kung yung buhay mo na sinasabi, iniisip mo, sinasabi ng tao, hindi mo kaya magbago, maniwala ka, kaya kang baguhin ng Diyos. Amen po ba doon? Kasi sabi nga po, ang Panginoon po ay makapangyarihan. Kahit sa oras na ito, kaya niyang abutin ang kabigatan at higante sa buhay mo. Amen po ba doon? Kaya nga, napakahalaga po na there will be a time sa buhay natin, may mga taong hindi maniniwala na kaya mo magbago. Pero ito ang isang encouragement sa iyo. Maniwala ka. May naniniwala sa iyo. Kaya mong magbago. Alam niyo po ba sino yun? Si Jesus Christ. Naniniwala, kaya mong magbago. Si Jesus Christ, naniniwala, kayang maayos ang buhay mo. Si Jesus Christ, naniniwala, yung bagsak mong buhay ay kayang buuin ng Diyos. Amen po ba doon? Kaya nga, alam niyo po, si David, naniniwala siya, kaya niyang talunin si Goliath. Bakit? Meron siyang pananampalataya sa kanyang Diyos. Alam niyo po ba, ang sabi ni Haring Saul, hindi mo kayang talunin at labanan si Goliath kasi bata ka pa. Pero alam niyo po mga kapatid, pinakita po ni David, kaya niyang lumaban kay Goliath. Bakit? Sabi niya, yung aking pong inaalagaan tupa, pagka inaatake ng leon, nilalabanan ko yung leon. Kapag inaatake ng oso, nilalabanan ko yung oso para hindi po mabano yung mga tupa. Ibig sabihin, hindi nagpatalo si David
kay Haring Saul na sabi hindi niya kaya magbago. Ibig sabihin, kayo din po, alam niyo po ba, ang pagkakaupo niyo po dyan ay paghahanda sa inyo ng Diyos. Amen? Alam niyo po, yung pag-aalaga ng tupa ni David ay siyang naging karanasan niya para mapatunayan niyang kaya niyang talunin si Goliath. Kasi natalo niya ang leon, natalo niya ang mga oso kapag yung kanyang alagang tupa ay inaatake ng oso at ng mga leon. Ibig sabihin, yung kanyang pag-aalaga ng tupa ay pagtuturo ng Diyos sa kanya para magkaroon ng karanasan na siya ay may kakayanan lumaban, na siya ay may kakayanan labanan si Goliath. Alam niyo po, yung pagkakaupo niyo po dyan ay paghahanda ng Diyos sa inyo para ang inyong paglilingkod, ang paniniwala niyo sa Diyos ay tumibay. Amin po ba doon? Bakit po?